Habang nasa klase ang ilang mag-aaral ni Teacher Glory, inumpisahan na namin maisakatuparan ang aming misyon sa kanilang barangay. Ang paghahatid ng tulong balik eskwela para sa paaralan ng Buskalan. Walang daan para sa truck o anumang sasakyan upang makarating sa kanila. Ang natatanaw na daan sa gilid ng bundok sa kalayuan ay maari ng lakaran. Dahil sa malayo at maraming gamit ang kailangang iakyat mula sa barangay ng Bugnay sa ibaba ng bundok, humingi na rin kami ng tulong sa mga residente ng Buskalan para makipagbayanihan. Malugod namang tumulong sa aming mga tauhan ang mga kababaihan at kabataan ng kanilang tribo. Dala-dala ang mga bagong upuan, kahon-kahon ng school supplies at mga sakong puno ng mga bag. Inabot ng halos 4 na oras para maiakyat ang lahat ng aming regalo para sa mga batang mag-aaral. Ay, pagod na pagod kami! Mag-alala. Sa pasikot-sikot na daan sa gitna ng mga kabahayan, bit-bit ng aming mga kasamahan ang mga gamit sa bulwagan sa labas ng mga silid ng grade 1 at 2. Tila na-excite ang mga estudyante nang makita ang mga bagong upuan. Kaya pinalabas na namin sila kasama ang 3 guro na naroon ngayon. Ipinaliwanag namin sa punong guro na ang paaralan ng Buskalan ay tampok ngayon sa wish ko lang at ang mga gamit ay para sa kanilang mga estudyante. Maraming salamat po sa mga gamit na binigay ninyo sa amin. Sa lahat-lahat, maraming salamat. Surprise ako talaga, wala akong masabi eh. Hindi ko alam na ganito pala, kaya pala si picture ng mga upuan. Kaya wala akong masabi, talagang surprise na surprise po ako. Malaking tulong po ito kasi wala po kaming upuan, sira-sira na po yung mga ibang upuan doon, kaya malaking tulong din po ito sa kanilang pag-aaral. 100 bagong upuan ang naiakyat dito sa kanilang paaralan. Pati mga guro, may regalo rin. Bago na rin kasi ang magagamit nilang mesa at upuan sa klase. Halos lahat ng mga bata, kanya-kanyang upo na sa mga bagong silya at wala na atang balak umalis sa kinalalagyan. Inumpisahan na ng aming grupo ang pagtipon ng mga regalong notebook, papel at bag para sa mga bata. Mukhang kumalat na ang balita sa barangay ha, at present na rin ang mga magulang na tuwang-tuwa sa biyayang dumating. Nagpapasalamat daw siya at marami kayong ibinigay na mga gamit para sa mag-aral dito sa Buskalan, lalong-lalo na sa kanyang anak. Maraming salamat daw. Masaya kami kasi marami kayong tulong na naibigay sa mga mag-aaral, lalo na sa mga kami rin mga magulang ay masayang-masaya. At may mga bagong gamit ang mga mag-aaral. Maraming salamat sa tulong niyo po sa inyong... Sa wakas, kumpleto na ang notebook para sa lahat ng subject ni Bengbeng sa grade 5. Maraming salamat.
Kung noon, hahabol sa katandaan ni Fangod ang mga upuan, ngayon, bagong-bago na ang mga ito. Isang bagong upuan ang magiging trono ng bawat katutubong mag-aaral. Ang dating mga lalagyan, ngayon, nasidlan na ng mga bagong textbook at iba pang libro na magsisilbing gabay sa kanilang mga leksyon. Siyempre, hindi maaring mapag-iwanan ang mga estudyante ng grade 5 at 6, ha? Kaya sama-sama naming muling ilakyat ang kanilang paaralan, bit-bit ang mga bagong gamit. Nung first day po namin sa school, hindi po kami maka-start. Kasi po, dalawa or isa lang yung notebook nila. Tapos, napakalaking tulong po ito para sa amin at para na rin po sa mga pupils namin po. Kasi po, bukas po pwede na pong formal na po yung start namin. Kasi complete na po yung 5 na notebooks at saka ballpen po. Napakalaking tulong po ito, ma'am, para sa amin pong lahat. Ngayon, ang bawat katutubong mag-aaral ay may sariling libro, sariling kwaderno at sariling panulat. Kung iisipin, para sa mga naninirahan sa mga syudad, napakadali lamang ang bumisita sa tindahan o kaya mall para bilhin ang mga ito. Samantalang milya-milyang pagod ang kailangang bagtasin para lang magkaroon nito ang isang bata sa Buskalan. Mahiyain daw ang mga bata rito, pero tinipon ng ilang mag-aaral ang lakas ng loob para maghandog ng isang awit ng pasasalamat. Umaalingaw-ngaw ngayon ang musika ng pagdiwang sa pagdating ng mga biyaya para sa mga batang butbut ng Buskalan. Kung nakilala man sila dahil sa kanilang makulay na kultura at tradisyon tulad ng pagbabatok, panahon na siguro upang sila naman ay makagawa ng panibagong tata. Ang may ukit sa kanilang mga puso't isipan ang paghangad sa karunungan na kailanmay hindi maaagaw sa kanila. Abot tanaw na nila ngayon ang edukasyon na siyang karapatan ng bawat batang Pilipino saan mang lupalop sila naroroon. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, sa muling pagbisita namin sa kanya, ano na kaya ang mga naghilom sa kanyang buhay?